SBMA, 'di ba? Yung mga bayaran ng pwesto doon, we're talking about 300 million ang mga naging eksena doon ng mga bayaran at sila diyan sa executive secretary ang magkakasabwat at si Lisa Smugs ang kanilang mastermind. Okay? At itong si Jutok, may Jutok kasi Jonganga Bells. yung Jonganga Bells, ito kasi ni pervert, Macquiao, okay? So anyway, right. Siya din yung taong sinasabi ko sa inyo na may Diyosawa na nagpi-PDA, okay? Sa kanilang jowa dyan sa loob ng compound ng Malacanang na pupugaran ng mga peste, ng mga daga, ahas, lahat na lang. Sabi ko nga, Kingdom of Kingdom of Animals, parang gano'n, di ba? Animalia, I forgot my Kingdom Animalia. Ayan, Kingdom Animalia. All right, so ngayon, mga kababayan, itong si Guevara, siya din yung naka-witness, hindi naka-witness, siya yung kinuntsaba ni Animalia. Okay? Siya yung kinuntsaba ni Lisa Ahas Araneta Smugs Butod na makipag-meet up sa Smart Magic. Remember yung signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na sinabi niya, guys, I need 2 technical guys for the meeting sa Smart Magic. Remember that? Sinasabi ni Attorney Glenn Chong sa rally sa Cebu sa kanyang signed affidavit. Iyan siya. Okay? Isa siya. Diba? Ang isa si Ivan Uy, DICT. So yan si Guevara. Ngayon, mga kababayan, bakit hindi ba bitaw-bitawan ni Lisa Smugs yung taong yan? At inilipat pa ngayon as commissioner. Di mangungumisyon na naman. Non-stop ang kanilang pangungumisyon. So, ang sistema mukhang tatanggalin na si Bersamin kaya naglipatan na sila. Lilipat si Bersamin sa ibang department or I don't know kung mai-retain pa siya. Kaya ba nilipat na itong si Pervert Guevara as Commissioner ng Department of Finance? Tilang araw, walang kabusugan ang mga kawatan at napababayaan na nga ang bayan natin. Hindi na ba lahat na lang ng pondo ay gustong makuha at kung saan may pera, nasisilaw mga pulpolitiko at tambalos-los. Ang gobyernong araw natin ngayon ay tila ba wala talagang pakialam kung sadyang maghirap at magutom ang bayan nito sa sobrang mahal na mga bilihin at lahat na lang halos nagsidoble na ang mga kapresyohan. Paano pa mabuhay ang isang buwan? Yan kung mas marami sa atin ang hirap at gutom, samantala mga mayayaman ay mas lalo pang yumayaman dahil na nga rin sa mga koneksyon na sila lang ang pinapaboran. Patod sana tuloy ng isang netizen, huwag nang patagalin, tanggalin, kalusin na agad, huwag hayaan na magkaugat. At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Kabayan, walang humpay ang kabulastugan, okay? Kabulastugan ng mga jutang gininas sa ating bayan. Anong gusto niyong unahing issue? Okay? Daga, ipis, surot, anong gusto nyo unahin? Okay, so unahin na muna natin magbati-bati kay My Paris, Francesca Ray Galvez, Pobreng Pinoy. Sir Zorro, how are you? Okay, let's go muna bago tayo kay sa mga dinadaga at sinusurot. Pag-usapan natin yung crush ni Lisa Smugs, okay? Kilala nyo na itong crush ni Lisa Smugs. So yung crush ni Lisa Smugs na si Pervert Guevara, nalala niyo yung mga expose natin na itong si Pervert, okay? Dati siyang Deputy Executive Secretary under Bersamin at now inilipat naman siya sa bilang commissioner ng Department of Finance. Pakita lang muna natin. Ayan po. Oh. So anyway, yeah. Ayan. Bakit ayaw? Teka, meron naman akong bonggang-bonggang. Ayaw makita ang ating... Okay. Ayan. Okay.
Wala. Naka-green sila. Okay, anyway. So, in-appoint siya ng commissioner. Okay? Sa Department of Finance. Sino ba itong yawa na ito? Okay? Itong yawa na ito yung mga in-inform ko sa inyo last year. Alright? Si Guevara, kung saan may kinasasangkutan o nasangkot na sa Security Exchange Commission sa graft and corruption. Alright? Ito, tingnan natin sa bilyonaryo. Ayan o, tingnan mo. Pakita ko lang sa inyo, ha? Ayan, kasi naka-chuba-chuchu tayo. Okay. So, itong taong ito, ilang beses natin inano sa inyo to, pinasabog ng bonggang-bongga. Ito. Tingnan sa bilyonaryo, ha? Okay, ayan siya, oh. The Senior Deputy E.S. Hubert Guevara named as, ito siya, Security Exchange Commissioner. Ayan. Okay? Commissioner ng ang julul. Okay? Yung mga julul, ginawa ng commissioner. Okay, yan ay papakita yung mukha para alam nyo. Alright? So, dito sa kabila, tignan natin. So, yung julul na yan, ay ginawa ng commissioner ni Lisa Smuggs. At siya ay crush ni Lisa Smuggs. So, ipaalala lang natin sa inyo, mga kababayan, dito sa Boljakan. Ayan po, para makita ninyo. Alright. Alright, sa Boljakan. Okay? Okay, kita nyo, di ba? O, ha? Yung alindog ko lang nakikita nyo. Alright, so ayan siya. Aha. Ayan, okay. Yan, Senior Deputy, da. Okay, ra. Mga hayop. Okay. So, yung taong yan, mga kababayan, siya yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kasangkot, okay, nila Bersamin sa executive sa executive secretary's office na kasabwat ni Lisa Smuggs sa pagbebenta ng mga appointments. Okay? Itong issue natin dati, kung naalala ninyo sa SBMA, di ba? Yung mga bayaran ng pwesto doon, we're talking about 300 million ang mga naging eksena doon ng mga bayaran, at sila dyan sa executive secretary ang magkakasabwat, at si Lisa Smuggs ang kanilang mastermind. Okay? At itong si Jutok, may Jutok kasi yung Jonganga Bells. Yung Jutok yung Jonganga Bells, ito kasi ni pervert, Macquiao, okay? So anyway, right? Siya din yung taong sinasabi ko sa inyo na may Diyosawa na nagpi-PDA, okay? Sa kanilang jowa dyan sa loob ng compound ng Malacanang napupugaran ng mga peste, ng mga daga, ahas, lahat na lang. Sabi ko nga, Kingdom of Kingdom of Animals, parang gano'n, di ba? Animalia, I forgot my Kingdom Animalia. Ayan, Kingdom Animalia. All right, so ngayon, mga kababayan, itong si Guevara, siya din yung naka-witness, hindi naka-witness, siya yung kinontsaba ni Animalia. Okay? So yung kinontsaba ni Lisa Ahas Araneta Smuggs Butod na makipag-meet up sa Smart Magic. Remember yung signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na sinabi niya, guys, I need 2 technical guys for the meeting sa Smart Magic. Remember that? Sinasabi ni Attorney Glenn Chong sa rally sa Cebu sa kanyang signed affidavit. Iyan siya. Okay? Isa siya. Diba? Ang isa si Ivan Uy, DICT. So yan si Guevara. Ngayon, mga kababayan, bakit hindi ba bitaw-bitawan ni Lisa Smuggs yung taong yan? At inilipat pa ngayon as commissioner. Di mangungumisyon na naman. Non-stop ang kanilang pangungumisyon. So, ang sistema mukhang tatanggalin na si Bersamin, kaya naglipatan na sila. Lilipat si Bersamin sa ibang department, or I don't know kung mai-retain pa siya. Kaya ba nilipat na itong si Pervert Guevara as Commissioner ng Department of Finance. Kasi nga, ang mantra, ni Lisa Smuggs, yung kanyang qualities na hinahanap sa isang appointee ay
Ang question lagi niya, do you think he or she can deliver? Since ito si Guevara ay laging nagdi-deliver, sagana ang kipay ni Lisa Smugs, yun, lipat na naman sa Department of Finance. So, ito yung mga supposedly nanunungkulan sa taong bayan. Okay? Pero, kahit halongkatin nyo yan, may record na kasangkot, kasabwat etong si Guevara sa Security Exchange Commission para paboran, okay, yung mga kasabwat din nilang mga negosyante. Okay? Wag natin i-detalyado yung mga issue, pero andyan yan, i-google nyo, nakasabwat sa graft and corruption o nasangkot sa graft and corruption yung buwaka ng inang ito. At yan ay crush ni Lisa Smugs. Sino nagsabi sa akin yan? Sinabi naman ni Attorney Glenn Chong yan during interview kasi nga sila yung magkakasama during the campaign ni Kuting at Ahas doon sa technical side, okay, ng campaign nila. To ensure sana o to make sure na na hindi madaya si Kuting. Remember the electoral protest, So, maraming tumulong kay putang inang Lisa, yan, buwaka ng inang yan, kasama si Attorney Glenn Chong, para i-ensure o make sure na hindi madaya yung eleksyon. Dahil nga ang claim nila noong 2016 to 2022 ay dinaya sila ni Robredo. Pero yun nga, mga kababayan, sila pala ang nakipagsabuatan sa Smart Magic. Hindi sila. Si Lisa Ahas Araneta ang nakipagsabuatan sa Smart Magic. And now, di ba, matapos nilang what? Ilang milyon o bilyon na ang nasaid o nagbentahan ng mga posisyon from Office of the Executive Secretary, itong si Guevara, lipat naman, okay, sa finance. Pareho lang naman may pera yon. Okay? Pareho lahat naman ng ahensya ng gobyerno may pera. Hanggat may pera, sabi ko nga sa inyo, kahit isang neuron na lang, isang neuron ang natitira kay Ahas, kay Lisa, ay magnanakaw at magnanakaw ang putang inang yan. Buwaka ng inang yan. Okay? At ngayon, mga palangga, yung hayop na yan, hindi titigil yan sa panggigipit sa ating lahat. Sabi ko sa Lisa, putang ina, hindi uubra ang kaputahan mo dito sa Amerika. Okay? May nakarating sa akin, hindi lang natin pwedeng ma-share ngayon, mga palangga. Ha? Alam niyo naman gumagapang yung hayop na yan. Gumagapang ka, gusto mo i-undermine, gusto mo i-undermine ang batas ng Amerika? Akala mo makakagapang kang buwaka ng ina ka? Makakalusot ka? Yung style mo, very third world country. Very pulboronic. Gusto mo harasin ako? Ay putang ina, sabi ko sa'yo, gagadgarin kita parang gadgaran. Hindi ka makakaligtas. Putang ina ka. Kahit bayaran mo lahat. Bayaran mo lahat ng pwede mong bayaran. Pero hindi mo kayang bayaran ang mga taong matitino at hindi sabog, pulboronic katulad mo. Soon, you will know. Kaya lang may mga bagay na hindi pa pwedeng i-expose right now. You know what I mean. Yung mga matatalinong magagaling na mga palangga ko, maintindihan ninyo. Kahapon, may na-receive tayo na gusto niyang panghimasukan o lapastanganin ang batas ng Amerika. I will FUCK your evilness. We will, akala mo uubra kang putang ina ka. Akala mo makakaligtas ka dito? Utusan mo na lahat ng mga ahas na pwedeng gumapang. Gagapangin mo ako dito? Pajujutukin ko lahat ng kababuyan mo. Gusto mo ng atensyon? O pag-usapan natin. Ikaw gusto mo ng international attention? Ibibigay namin sa'yo. Well, international na nga. Ibibigay namin ang gusto mo, Lisa. Ang kaputahan, kadyutahan, kabulukan mo, ibibigay ko sa'yo. Underestimate mo ako? Dahil hawak mo ang pera ng bayan, hawak mo ang trilyong budget, ay putang ina ka. Buwaka ng ina ka. Kakadgarin ka namin. Kakaladgarin kita. Hindi lang ikaw. Lahat kayo. Kaya nga inilagay ko na ang pangalan mo as mastermind sa pagpapapatay sa akin. Do you think hindi maniniwala
Pagdating, well, hindi kita bibigyan ng chance na magurgur mo ako, tang-ina ka. Mga palangga, gumagapang ang lahat ng mga buwaka ng ina para patahimikin ako, para gurgurin ako. Pero hindi natin papayagan magurgur ako ng hayop na to. Ang style mo, ang style nyo dyan, very bulok. Third world. Kaya hanggang ganito pa rin ang Pilipinas dahil sa mga kadyutahan ng mga buwaka ng inang ito. Gusto mo speed up ang mga bagay-bagay sa paggurgor? Putang ina. Sige. Hinahamon kita. Gamitin mo lahat. At mag-international news tayo para pick upin tayo ng buong mundo na ang isang ahas na si Lisa Marcos ay isang mastermind sa pagpapategi sa mga vloggers like me. Ngayon, balik tayo dito sa kadyutahan ninyo. Balik tayo dito sa pag-a-appoint mo sa mga kasabwat mong hinayupa ka. Hindi kayo makasagot-sagot sa akusasyon ni Glenn Chong sa inyo na mismong nakawitness, nakarinig at part ng campaign at nakita niyang kababuyan ninyo. Pero ang putang inang kuting ng Norte, patawa-tawa ka pa para gipitin si Kibuloy. Diba? Kayo ang nasa likod ng ginagawa nyo, hindi lang kay pastor, kundi sa lahat ng mga Pilipinong kritisismo o kritiko. Putang ina nyo. Mga palangga. Ito ginagawa nila. Panggagapang talaga. Marites Suzuki. I'm watching, sabi ni Pusang Bundok. Thank you, palangga. O now, ano nangyayari dyan? Ngayon, may daga na naman sa airport. Kahapon nga, ng isang araw, may surot, ngayon may daga. Anong sinisimbolize niyan, mga kababayan? Anong symbolism ng kadyutang surot na yan? Ano to? Pakawala mo na naman ang daga na kamukha mo? Tetsi ka? Ngayon, kadiri, di ba? Mga palangga. Anong ibig sabihin ng ano na yan, ng mga daga na yan? Yung airport natin, although, di ba, ipa-privatize na yan, pwedeng pinakawalan ni Lisa ang daga, okay, na kawangis niya, yung kawangis nila, malibas sa butod, kasi ang daga madumi. Ang daga gumagapang-gapang, di ba, kung saan-saang madumi, kung saan-saang kadyutahan. So, ganyan ang personalidad ni Kuting at ni Lisa Smugs na gumagala-gala, di ba? Kaya paglango ka na, di ba? Paglango na yung hindi ako kasi never naman ako nalango ng pulburon. Paglango na mga jutang ginina at lango na ng jalak, sumasawsaw na sa kahit kaninong mga kipay o pototoy. Kaya parang daga. Kasing baho ng daga ang mga pag-uugali ng mga buwaka ng inang yan. So, pwedeng pinakawala ni Lisa, okay, sa uutos niya, pakawala ng mga daga, diba? Nakamukha niya, para ma-justify ang privatization ng NAIA. Possible yan. Yung mga surot na yan, possible na in-import ni Lisa Smugs yan, okay, para sabihin na, it's time, we really have to privatize the NAIA. Maraming anggulo. But, mga kababayan, yung jutang gininang kahayupan ng gobyernong ito, yung airport na yan, port of entry yan. Okay? Ba't ba gumaganyan ng mga eksena ko? Okay, dahil lang palangga. Kaya naman pala eh. Kaya naman pala gumaganyan, mga hitad. Anyway, hindi ko na-click yung aking chuha-chucho. So, mga kababayan, port of entry yan. Ibig sabihin, dyan pumapasok. Parang kipay ni Lisa, port of entry ng mga bangag. Okay? May connect lang talaga, di ba? Solid mahalikan ako. Kasi siyang mastermind siyang national problem eh. So, ang airport, port of, lahat dyan pumapasok, although pwedeng pumasok sa Bureau of Customs, yung mga smuggling business ni Lisa Smugs. But again, ang airport natin ay dapat yan talaga ang unang inaayos, isinasayos. Pero bakit naman aayusin ni Lisa Smugs yan? Okay? Wala naman siyang pakialam sa mga papasok sa OFW. Ang pakialam niyan kung paano mag-social climbing, paano makakickback sa kanyang mga renovation
Remember the Goldenberg Mansion? Ano, bakit yan ang inunang mga inirenovate ng putang inang yan? Para mag-party-party, hindi talaga para pagandahin ang ating mga institusyon. It's okay para sa akin. Okay lang na nirenovate yung mga lumang, mga museo natin, kung pwede nga lang i-renovate natin lahat, mga bahay ninyo, di ba? O yung pangako ng Jutang Gini ng Kuting na 1 million, naalala ko na naman, 1 milyong bahay para sa Pilipino taon-taon. May napatayo na ba siya kahit 10,000 bahay? Wala. Di ba? Balik tayo sa airport. Bago tayo mapunta sa bahay, isusulat-sulat ko lang to para sa dami ng isyong kajutahan. Yung mga issue ng panahon ni punta muna tayo kay Noynoy kasi may nag-comment. Okay, ng panahon ni Noynoy, ano ang famous? Doon ako nakilala ninyo. Tanimbala. Yeah, Tanimbala. Number 1, Tanimbala. At yung Balikbayan Box sa ano pala yun, sa Bureau of Customs. Sa Tanimbala tayo. Nakilala tayo, di ba, sa Tanimbala. Dahil extortionista o nagtatanim ng bala ang mga buwaka ng ina sa airport para mag-extort ng pera, hindi lang sa mga foreigners, kundi sa ating mga OFW. Diyan kilala si Noynoy. Sabi natin, worst president. Dumating si Duterte, ano sabi ni Duterte? Mga buwaka ng ina nyo dyan sa airport, pag nakalaman ko na nagtanim kayo ng bala, ipapalunok ko sa inyo. And true enough. Diba? Simula nung nag-ngak-ngak si Pangulong Duterte ganyan, nag-improve ang airport habang nandoon siya. Walang nagtanim ng bala. Wala kang masyadong naririnig na nangingikil o nag-extort. But definitely, may mga mangilan-ngilang cases. Pero hindi talamak, hindi rampant. You know that. Dahil ako, ilang beses ako umuwi nung panahon ni Duterte. Walang nangingikil, walang kung ano-ano. Dumating si Kuting, 2022. Ano ang unang mga nangyari dyan? Brown out. Offloading sa mga OFW. Offloading sa mga inyong mga Pilipino. Sa ating lahat. Yun dyan mula sa Pilipinas na nag-travel papuntang Thailand o sa Asia para magbakasyon. Diba? Naalala niyo yung mga issue in the past years, magto 2 years ng hayop na Kuting. Yan yung mga isyung ibinigay, yan yung mga ibinigay ni Kuting ng administrasyon ito. Brown out, pangingikil, paglunok ng $300 ng isang taga airport, di ba? Remember yung may Thai, okay? Nag-stop over lang siya, nag-layover lang siya sa Pilipinas, ninakaw yung kanyang $300, tapos nilunok. Dahil para hindi maitago niya, tangin. Nakita nyo ang ligasiya ng putang ng gobyerno ni Kuting? Lunok, ngayon daga ng kamukha nila. Pinipeste na tayo. Okay? Sila ang peste sa lipunan. Surot lahat. Bakit before i-privatize sana yan? Bago pa i-privatize. Although may good and bad ang privatization kung maganda ang kanilang intention. You know what I mean? But the intention of this Jutang Gini ng Kuting government ay laging kasamaan. Tanginang yan. Yung in-appoint nila, si Larry Gadon, na napakaingay, na ipinaglalaban yung airport na yan, na papalitan ang pangalan ni Ninoy. Diba? Dahil ganito, bulok, Asa na yung Jutang Gini ng yan? Nagkaroon ng pwesto. Political accommodation, binigyan ng pwesto to fight against hunger. Kumusta naman? Pakita nyo ba yung putang inang yan? Isa pa, yan, mahilig yan. Buwaka ng inang yan. Ano yan, bobo? Well, ang lakas na magsalita ng bobo-bobo. Ano ka ngayon, Gadon? Bobo? O buwaka ng ina lang na nakikinabang? Asan ang angas mo? Sa airport na palitan ng buwaka ng inang pangalan ng ni Abnoy, sabi mo, mas abnoy pa kayo mga putang ina ninyo. Masahol pa kayo sa demonyo. Masahol pa kayo kay Noynoy. Asan ka na? So anyway, balik tayo. Kung inuna yan, dahil, ayan, pinag-uusapan yan. Kahit sa interview ko, namin ni Kuting Jr., ni Kuting na kung ano yung gagawin niya, infrastructure, ayusin, Pagdadalawang taon na bago sana pinrivatize yan,
Inuna niya yung airport na yan dahil sabi ko, yan ang port of entry, dyan pumapasok ang lahat. Parang kipay ni Lisa na pumapasok ang lahat. Ang pera ng bayan pumapasok. Kung pwede isaksak niya kung meron pa siyang dapat saksakan sa butod niya, isasaksak niya lahat. Port of entry yung jutang gininan yan sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. So, mga palangga, bakit hindi inuna yan? Kasi nga walang pakialam ang gobyernong ito. Mas gusto nilang i-renovate ito few days ago, yung Laperal Mansion. Di ba? Laperal Mansion sa Malacanang. Anong ginagawa? Puro na lang social climbing. Kasi nga si Lisa Smugs, si Lisa Butod ay isang pinakamahirap sa Araneta na puro puot at galit sa society o sa taong mayaman na hindi niya kayang abutin bago siya maging first lady. Alam niyo yan. Bago maging first lady, yung hayop na yan, ginasika-sika lang ng kanyang mga kamag-anak na Aranetang may pera talaga. At siya ay isang surot na dugyot na pinipilit na tumaas. Wala naman tayong problema kung mahirap ka, mayaman. Hindi ko naman sinabing mayaman ako eh. You know my story. Di ba? Mahirap din ako. Pero, hindi ako nagnanakaw sa katulad dito na nagso-social climbing, na nag-i-enjoy ng pulburon, ng alak, ng mga drama sa Malacanang at naapektuhan ang taong bayan. Kahit tayo mag-emote-emote, mag-drama tayo, sip-sip ng wine o kung ano man sinisip-sip mo, as long as hindi galing sa pera ng bayan, wala tayong maging problema yan. Kung dati kang mag-uuma o kung ano man, dapat nga, mag-uuma, mayaman na sa atin eh. At nagkaroon ng pag-unlad ang iyong buhay. Ibig sabihin, nagsumikap ka. Pero itong baka ng inang ito, nagsusumikap para lustayin, kamkamin ang pera ninyo. Diba? Laperal, Goldenberg. Ano ginagawa ng putang ina? Fireworks there, party there. Pero yung airport natin, daga there, daga here, surot. Diba? Nakita nyo? So ito yung sinasabi natin sa inyo mga palangga, na ang issue ng hinayupak na ito, ng gobyernong ito, lalo na sa mga OFW, lalo na sa atin, not only OFW, lahat na nag-in and out sa country, ino-offload, di ba? Sinusurot, kinakagat tayong lahat ng pesting pesting gobyernong ito. Ngayon, panggigipit. And now we have daga. O sikat na naman tayo, di ba? International, dinadaga tayo. Mayroong peste sa ating airport. So pagsasalarawan na ang gobyerno ninyo ay peste. Di ba? Peste. So masweldo sa gadon puros photo op, sabi ni Chiclet. Grabe ang cancer ng Pilipinas, sabi ni Fengot Vegas. Yes. Francis, thank you. Rebecca Ogata, thank you palangga. To elevate hunger daw sa designation ni Gadon. Yeah, to elevate, sabi niya. Yeah, instead of to alleviate, to elevate. Exactly, I like that. I like that palangga. Sabi ni H, to elevate hunger down designation ni Gadon. No, nowhere to be found na siya ngayon. Exactly, sabi, alleviate para mabawasan. 'Di ba? Ang kahirapan o mabigyan ng kalinga itong mga mahihirap para hindi na magutom. Ngayon, lalong tumataas. Kaya nga sabi ko, political accommodation lang yung pwesto ni Gadon. Yung pwesto na yan. Imagine mo kung sumusweldo ng 200, 300 a month plus, wala siyang budget. Parang wala naman siyang budget. Kasi palamuti nga lang siya ng Lisa Smugs para hindi magngalngal, para hindi magjutang din at magsalita ng bobo. Kasi kung hindi yan nabigyan ng pwesto, talagang mag-aatungal yan, di ba? Okay lang sana kung mag-atungal si Gadon dahil pinaglalaban niya ang katotohanan. Magkatotoo sa atin dito, 'di ba? Bumubuga tayo ng apoy hindi dahil hindi tayo nabigyan ng pwesto. Bumubuga ang ating apoy dito dahil sa injustice, sa kababuyan na ginagawa. Pero si Gadon, ano eksena ang tapang-tapang, 'di ba? Asan ang tapang ng putang inang ito? Ang daming issue, bigas. Ito sa Senate, chacha, wala, tahimik. So ganun talaga kapag ang tao ay walang prinsipyo, puro lang angas, pero walang puso para sa inyo. Tandaan niyo yung mga taong yan. Kasi kung may angas yan, at kung meron niyang puso para sa inyo, hindi niya tatanggapin yung pwesto na yan.
Dahil nakikita niya yung kabulukan. Alam naman niya sa sarili niya eh. Bakit natin siya sinasama dito? Dahil isa yan sa maingay. Kasi nung panahon ni Noy Noy, tungkol sa airport na yan, airport. And our subject right now is airport. Pero tahimik ang Jotang Jinina. Nakasabay ko yan during the inauguration. Nakasama ko sa table. Okay, ang pamilya niyan. At makikita mo talaga na mga walang modo. Okay? Ngayon, mga kababayan, di sa daga, ha. Correct. International Air Surot Terminal, sabi ni Dennis Carpion. Okay. So, mga kababayan, itong nangyayari sa atin, punot dulo ito ng pagiging national problem ni Lisa Smugs. Recently, ano pa mga issue? Yung Bugatti issue, remember that? Yung Bugatti, 2 Bugatti na nakapasok sa Bureau of Customs. Okay? Ano nangyari dyan? Sinong kasabwat dyan? Nalaman, mga kababayan, na ang declaration ng LTO, okay, at ang declaration ng presyo nitong Bugatti na to ay hindi nagkatugma. At eto, ulitin natin, sino ba ang pwedeng magpapasok ng Jotang Jinina ng Bugatti na yan o kahit anong mga produkto na smuggled kung hindi bigyan ng basbas ng mga kasabwat ni Kuting, ni Lisa dyan sa Bureau of Customs o sa mga port. Okay, tingnan natin to. Remember this? Ito mga pangalan. Remember Michael Ma, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. At ito pa, yung mga medyo nakakaligtas sa vlog natin na pinangalanan sa Kongreso. Okay? Lujin Ang, Andrew Chang, okay? Beverly Perez, Manuel Tan, okay? June Diamante, Lea Cruz, Lucio Lim, Jerry Teves, okay? Bakiran, Viner Bakiran, Ted Raval, ito yung mga sangkot sa, ito yung mga untouchables sa mga taong ito. Nandiyan na ngayon sa pwesto ng mga kasabwat nila, dyan sa pag-in and out, whether agriculture products man yan or non-agriculture. Question. Paano nga makakapasok ang 2 Bugatti kung hindi babasbasan ng mga kasabwat ni Lisa Smugs diyan sa Bureau of Customs? Kasi mga palangga, imagine mo, pinalitaw na tigwa 1 million pesos lang ang Bugatti o pinresyohan lang ng 1 million. Okay? Dahil na bukelya na sila ngayon diyan sa Jotang Jinina ng pagpasok nila ng Bugatti na yan, Bugatti Chiron, na kung saan ang halaga niyan is 165, like to almost $3 million. So imagine mo, dineclare lang nila 1 million. Sinong buang? Sinong smuggler? Okay? Ang nagpasok niyan. Sinong smuggler at sinong kasabwat? Kung matino ang gobyernong ito, matino yung Bureau of Customs na yan, o kahit sa ang port area, 1 million pesos, yung Bugatti sports car, pag nakita mo pa lang yan, kung ikaw ang receiving, kunyari, ikaw nagre-receive ng mga papeles dyan sa Bureau of Customs, kung yan ay ginagawa ng mga hinayupak na yan, ang trabaho nila para i-check itong mga ipinapasok at labas na mga, well, smuggled nga di ba? Paano nila i-check kung sila ay kasabwat? Imagine nyo, 1 million pesos ang kanilang declarations. Kasi nabukelya, okay, ng LTO. So, nako, baka matanggal itong ano na to. Okay, matanggal na naman ang nakabukelya nito. At ang importer, mga palangga, ang pangalan ng importer ay Frebel Import and Export Corporation. Actually, ginugoogle ko kung sino ang nasa likod nito kasi sounds like Frabel. Yan na Frabel, yung inappoint ni Kuting naman na nagsinungaling na siya ay alumni ng UST. Remember that? Si Francis Chu Laurel. Talagang andan, iniisip ko kung ito bang Frebel o Frabel, although magkaiba ng spelling, but if you know something, let me know kasi hinahanap ko sa Google kung ano ang koneksyon ng inappoint ni Kuting na si Chu Laurel dyan sa agriculture
na wala pa rin, hindi pa rin nasusolusyonan ang smuggling dyan, ang connection niya dito sa Frebel na to. Frebel, F-R-E-B-E-L, na kung saan yan ang nagpapasok ng Bugatti Chiron na ito, mga palangga. At pinalabas na 1 million pesos lang ang presyo. So, lugi na naman ng taong bayan, syempre, di ba? Yung taxes nito and everything. So, eto yung mga issue sa atin ngayon na walang pakialam si Kuting, walang pakialam dahil what? They are part of it. Dahil pinapayagan nila, mga palangga, kung matino ang gobyernong ito, hindi makakapasok yung $3 million na worth ng mga coaching yan na hindi nagbabayad ng tax, hindi lang under declaration. Super under, parang regalo na lang. Imagine mo, 1 million out of what? $3 million? 165, based dun sa report, more or less 165 million, tapos ang nilagay lang 1 million. Parang pamasahe lang yung binigay, ang dineclare nila. Kaya itong itong hinayupak na hinayupak na kuting na ito, ay talagang hindi natin tatantanan. Okay, sabi ni Robert, Marlica, ikaw na maging pangulo sa bansa natin. Ako na nga. Sabi ko nga sa inyo, pag ako naging pangulo, 1,000 pa lang nanakaw, putol ang mga putotoy na mga hinayupak na yan. Okay, then Scorpion, ma'am, yung pair ng Porsche GTR and pair ng Bugatti Chiron ay marami ng magagamit sa Mindanao. A railway project dapat. Exactly. Pero nga hindi nga nila gagawin yan dahil wala namang intention si Kuting para ayusin yung mga railways natin. Puro lang mga motherhood statement. More on pangangamkam, behind the scene, under the table. Kasi nga, kung gusto niya talagang baguhin, we talk about airport, kung gusto niya talagang pagandahin ng Pilipinas, magdadalawang taon ng buwakan ng ina. Pero ang airport natin, dinadaga pa rin. At kasi ang inuuna nila, panggigipit at pagsisecure ng kanilang mga yaman, mga nakaw na yaman, pagsisecure ng kanilang mga smugs money, pagsisecure ng mga pulboronic money, pag-travel, di ba? Travel here, travel there. Di ba? Ito nga, babalik na naman ng Australia yung mga yan. Kasi hindi talaga sila for you. Hindi sila for the people, for pangangamkam. Kaya nga ang kanyang Deputy Executive Secretary ay nilipat na sa Finance as Commissioner, ay mangungumisyon na naman ng mga putang ina. See that? So hindi natatapos ang problema ng bayan dahil hanggat nandiyan sila, hindi sila titigil. Verana Live Studio. Yan na lang, paulit-ulit natin, yung pagre-renovate ng mga mansion-mansion dyan sa Malacanang. Yung pagnanakaw nila lahat. Di ba? Kung lahat yan, yung mga unprogrammed funds, that billions of money, pagbabribe sa mga kongresista. Kung yan lahat ng mga pinagbabribe nila o mga ninanakaw nila ay binubuhos sa mga pondo, ay mga pondo na binubuhos sa mga project para sa kaluwanan ng Pilipinas, hindi tayo magsasalita ng ganito palangga. Lagi tayong papalakpak. Okay? Ngayon, anong issue natin dito sa daga at surot na to? So, pinipeste na tayong lahat. Ngayon, papayagan nyo pa ba na magka-leptospirosis kayong lahat? You know what I mean? Yan ang dulot ng daga eh. Yung mga buhay nyo magkaganito. Dadagain na lang kayo lahat dyan. Kag hindi nyo pinigilan yung hayop na smugs na to na panggigipit. Panggigipit sa lahat, panggigipit sa mga military, panggigipit sa mga kapulisan, pagpa-floating, ang daming issue, araw-araw nagdudurusa kayo. Nagdurusa ang men and women in uniform, ang mga pensioners natin na hindi nabibigay ang kanilang mga pension na aantala dahil mas inuuna nila ang pagnanakaw. At si Kuting inuuna ang pagmamaliit at panggigipit. Kitang-kita nyo naman sa kanyang mga sagot nung siya ay bago pumunta sa Australia patungkol kay Kiboloy. Na sinasabing harapin, ganyan-ganyan. Pero ang mga isyung kinasasangkutan ng mga buwaka ng Ginemes, ayaw nilang harapin. O sabi ni OFW Hero, may tumama na naman ngayon sa lottery. Ayun na nga. Yan ang loto na yan.
Walang pakialam ang Kongreso, walang pakialam ang Senado, walang pakialam si Kuting. Dapat nga kung siya ay matino at kung yan ay, hindi nga siya matino eh. Kasi paano nga siya magsasalita dyan sa PCSO, mga palangga? Eh kasabwat nga sila nga nag-appoint niyan. Di ba? Binati pa nga nila. Dalawa sila ni Lisa Smugs nung birthday. Okay, may greetings din siya, pero walang kwenta yung greetings niya. Na what? Sama-sama sila maging milyonaryo. So OFW hero, walang gagawin si Kuting dyan. Walang gagawin si Marcos Jr. na tanggalin si Robles kasi nga kasabwat nila. Dyan nga sila kumuha ng perang pang putol ng leeg ko. Diba? Panggurgor. Dyan sila kumuha. Kaya naka-report na yun yan, putang inang yan. Nireport, sabi ko sa inyo, nilagay ko siya sa diary. Nireport ko sila lahat sa FBI. Dahil si Robles, okay, ayon sa ating source na nagrepresent para gurgurin ako. Kaya minarka ko silang lahat. Akala nyo, kayo puro panakot, kayo hindi ko kayo tinatakot. Hindi ko kayo tinatakot. Dahil yan ang totoo nyong kulay. Kaya ang haba ng diary ko, mga palangga. Lahat ng mga persons of interest, isinulat ko ang mga putang inang ito. Kasi sino ba pinag-uusapan natin dito? Lahat ng anomalya nila. Bakit ako gugurgurin ng mga to? Ha? Bakit kung itong hayop na Lisa na to, kung nagsisinungaling kami, ako, si Glenn Chong, tungkol sa akusasyon sa kanya, sa pakikipagsabuatan niya sa Smart Magic, ay ang yabang ng buwaka ng inang ito. The most powerful butod o ahas sa lipunan. Bakit hindi niya kasuhan doon sa subject o sa issue, sa kaso na ibinabato sa kanya? Kung matapang ang putang inang ito. Kaso under the table, backdoor ang kanyang galawan. Gagamit siya ng mga proxing tao to harass me, para atakihin ako. At sinasabi ko sa Lisa, kakalad ka rin kita. Kung sabi na ito yung laparuhon ka, figure of speech. Okay? Ikaw, kakalad ka rin kita. Kahit sa ang korte gusto mo. Fair and honest fight. Hindi yung kadyutahan mo na gumagamit ka ng pera ng bayan, gumagamit ka ng mga bayaran mong alipores. Huwag mo kaming i-underestimate. Dahil akala mo what? Ang isang Maharlika, walang pera, puro utang yan. Totoo naman. Wala bang, may taga-Amerika, Europa ba dito na walang utang? Di ba? Totoo naman. Okay. Pero wag mong i-underestimate ang katotohanan at kayang gawin, okay, ng taong nagsasabi ng totoo at kayang panindigan ang lahat ng mga ibinato sa'yo, lalo ka ng juta ka. Lalo na ang pakipagsabwatan mo sa Okada na hawak ko ang ebidensyang gaga ka. Ha? Ano? What? Papabiyahe-biyahe kayo sa Australia kung saan para to attract the FDI, Foreign Direct Investment Jutang Ginina. Mismo ang mga foreigner na nagninegosyo niya, na negosyo na sa Pilipinas, ini-extort ninyong hayop ka. Inaagaw nyo negosyo. Tapos sasabihin nyo, iikot kayo sa buong buong mundo para kumuha ng mga jutang ginang pledges na yan. Kahayupang pledges. Oh, million kaya ang utang ko, sabi ni Ana. Ako din, million. Million na. Nadadagan ng mga jutang ginines ko, mga palangga. But, hindi tayo papayag. Namamaliitin na lang tayo. Alam mo, kahapon, may ka-meeting ako. Pinag-uusapan namin itong issue kay Lisa. Sabi ko, sabi ko, itong buwaka ng inang to, mamaliitin tayo. Sabi ng friend ko, your fight is my fight. Sabi ko, this fight for the Filipino people. Yung laban na ito, sabi ko na ganun, hindi ko to laban lang. Bakit ba ako nagsalita? Kung tumahimik lang ako, di sana. Di ba? Walang magugurgur ng ulo ko. Pero sabi ko doon sa kaibigan ko, sabi ko, thank you. Sabi ko na ganun. Sa pagtulong, pagsuporta sa akin. But sabi ko, ang laban na to, hindi ko na to laban. Ito ay laban ng Pilipino versus sa evil na si Kuting at si Lisa Ahas Araneta Marcos. Yan putang ina yan ang kalaban ng bayan. Kaya lahat ng pangyayaring paggigipit sa mga vloggers o
o dyan sa Pilipinas o sa mga taong sa gobyerno, sa mga men and women in uniform na tinatanggalan kayo ng trabaho, tinatanggalan kayo ng kinabukasan, pina-float kayo, hinahagis kayo kung saan, sa bundok, hibok-hibok, at hinihiwalay kayo sa inyong mga pamilya dahil pinag-initan kayo ni Lisa Asmags, tayo ay magkakampi lahat. Ito ay laban natin versus this evil na botod at ni Kuting. Kaya sabi ko mga palangga, kung si pastor ay appointed o anointed son, pareho lang tayo. Tayo din. Tayo ay itinalaga dito na magsama-sama para labanan ng demonyong ito. Demonyo sila. Nilagpasan nila sa Satanas. Kaya hindi ko lang to laban. Kasi kung para lang to sa sarili ko, okay? Sabi nga ng isang kachika ko, pwede ka namang wag mo na lang sila pag-usapan para hindi ka na nila gapangin. Hindi, putang ina, gapangin nila ako. Tatayuan ko sila ng harapan. Hindi ako traidor. Sabi ko nga, you know what, palangga, sa tingin mo ba, itong mga putang inang ito, kung matatapang ito, di ba? Hindi ko aatrasan to mga palangga. Kung gusto nila punyal, anong laban? Kahit anong laban ang gusto nila, pero hindi to lalaban ng harap-harapan. Gusto nila may boxing gloves, sparring, fencing, kahit hindi ko alam yan, pag-aaralan ko. Kamao sa kamao, tatama talaga tong tangainan to sa ahas na to, mga palangga. Kung kaya niya ng kamao sa kamao. Kaso lang, hindi nga lalaban niya mga yan ng parehas. Ang laban yan, patraidor. Panggugurgur, kaya nga mag-hire ng manggugurgur kasi gusto nila akong gurgurin, gusto nila akong patahimikin. Kaya ito, pinapractice ko na talaga to, itong kamaong ito, para pag nagkaharapan kami, pero hindi naman talaga harap yan. Talagang sabi ng friend ko, lakas tatama talaga to. Talagang itong kamao na ito, mga palangga, na pinractice ko sa sagingan nung bata ako. Di ba? Sa probinsya, sagingan man lang ang pinagpapraktisa natin. Pero hindi nga sila lalaban. Pailalim, patraidor. Gugurgurin tayo isa-isa. Hindi lang literal. Di ba? Ang kinabukasan natin. Kinabukasan ninyo. Kaya galit na galit sa akin. Bakit? Bakit sila galit na? Bakit gusto akong patayin? Bakit gusto tayong gurgurin? Kasi nga effective at totoo ang sinasabi natin dito. Kasi kung wala namang kwenta pinagsasabi ko dito, June pa lang, edi sana hindi yun nakita sa balita. Diba? Na bago pa naging news, lumabas na muna sa bunganga ko. At least, abangan mo, malapit na. Okay? Malapit na yung extraction, expose ko sa'yo. Extraction yung kidnapping participation niya. Ha? Tangina ka. Kaya kagalit, gusto mo ipatsugi ako. Kasi nalalaman ng taong bayan ng kababuyan, kahayupan mo na pati mga bata, pati pamilya, away ng pamilya, pinanghihimasukan mo at ikaw ay mastermind ng pag-extract o pagdukot, gamitan ng puwersa ang kadyutahan mo. Kung nakakamatay lang ang bunganga ko, patay ka na, matagal ng hayop ka. Pumantay na ang paa mo. Hayop ka. Hanggang kailan pa tayo ganito? Sabi ni Waidami. Malapit na yan, palangga. Ang loto na lang palangga eh. Sabi ni Bob Jan. Yun na nga, 175 million solo winner ni Jim Robles, ang hari ng sindikato. Yun na nga, Paulito, yan na lang ang loto. Sa loto na lang tayo eh. Huwag na tayo muna pumunta sa smuggling. Which is hindi tayo pwedeng mawala. Well, smuggling, ito Bugatti, pinag-usapan natin kanina. Diyan na lang. Binababoy na tayo. At lahat tayo gustong gipitin. Lahat tayo gustong kasuhan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, even mga friends ko here, may lawyer friend na nakausap ko kahapon. Sabi ko sa kanya, I will fight these evil people. I will fight this putang inang kuting na yan. Sabi ko, itong laban na ito, this is not about me at yung mga taong ginagamit ni Lisa Smugs. This is about the Filipino people at sa mga buwaka ng inang itong hayop na gobyernong ito. Bakit? Sino ba ang pinagkukuda-kuda ko dito? Ano ba? Kung kayo ay nakakapalo sa akin, tayo ba ay may tinira dito?
na isang ordinaryong office worker na ginawa natin ng chika dahil gusto lang natin gawa ng chika. Ang pinag-uusapan natin dito lagi, araw-araw, smuggling, pulboronic, bribery, pagbenta ng mga appointments, pagtsutsaka nila, pagpupulburon, pag-orgy at lahat ng kadyutahan. Yan ang pinag-uusapan natin dito. Asaan ang involvement ng mga inosenteng tao dito? Di ba ang involved sila lagi? O sino ang gagapang sa akin para gugurgur sa akin? Meron ba? Mag-cite kayo ng ordinaryong tao na walang konektado sa gobyerno sa pagnanakaw na pinag-usapan ko dito. Meron, well, kahit mga artista na mga pinag-uusapan pa rin natin, mga showbiz chismis. But again, meron ba ako ditong tinira sa vlog ko na let's say kaklasiko o kapitbahay ko na kasi ganito ka, ganito, ganyan, na walang koneksyon sa pagnanakaw sa gobyerno? Wala. Pero ang every day, every minute na dinadakdak ko dyan sa social media, kahit tulog ako, nagdadakdak ako, di ba? Siyempre, pag tulog na ako, andyan pa rin yung bunganga ko. About smuggling, lahat pa. Ulit-ulit na issue. Kaya gusto nila akong gurgurin. At marami tayo. Kasi nga mga palangga, naririnig ninyo, nakikita ninyo kung gaano kababoy ang ginagawa ng gobyernong ito. At para tumahimik, papatayin ka na lang, ugurgurin ka na lang. That's the intention. And do you think susuko ako, putang ina? Ha, mga palangga? Do you think takot ako mamatay? Hindi. Ngayon pa ba tayo matakot? Putang ina to. Siguraduhin natin sila ang pumantayan pa, hindi tayo. At siguraduhin natin makalaya sila dyan sa ninakaw nilang pwesto sa atin. Diba? Takot pa ba kayo? Takot ba kayo matsugi? Tangay na, isugal nyo na yung buhay ninyo. When I say isugal, tumayo tayo sa katotohanan. Dahil demonyo na ang gobyernong ito. Takot ako sa mga to. Kung lumaban ng harap-harapan yung mga palangga, kahit anong size ng katawan, sila lang ba may kamay? Growing up, lumaban ako sa buhay ko. Lahat ng api sa akin, sinapak ko. Hindi naman lahat pala. Alam nyo yan, di ba? Alam mo kung bakit ako ganito? Dahil sabi ko nga, nakita ko ang pang-aapi ng mga jutang ginina dyan sa Pilipinas. Bata pa lang ako, inapi na ako. Paano ako inapi? Mula Maynila, inaapi na yung accent ko dahil Bisaya ako. Di ba, kinuwento ko na sa inyo? Sa bawat pambubuli sa akin ng bata ko, suntok ang katapat. Tumbay mga yan. Itong kamang ito, na pinaraktis ko sa sagingan, sa Bisaya. Lalapat talaga to. Lalapat ng bonggang-bongga. Kung hinihingi ng pagkakataon. Di ba? Alam niyo story ako. Pumunta ako ng Maynila. Bisaya. Edi sinapak ko. Edi tumba. Di ba? Kung lalaban lang to ng harap-harapan, boxing, kahit sang arena, kahit wrestling, lahat ng kung anong gusto nilang laban. Kahit si Kuting, hindi ko atrasan yan. Lahat yan. Pati si Michael Ma. Kung harapan. Harapan kayo, sige partida, babae ako. Para naman ma-practice ko yung inaral ko dun sa Bisaya. Kaya ko umakyat ng nyog. Kaya ko kayong kaladgarin hanggang taas ng nyog at laglag ko kayo ng jonggang-jongga doon. Serious. Na yung mga tactics na military na yan, ginagawa namin yun yung bata, yung mga nagtatago sa mga talahib, mga sagingan, yung may baril-barilan ka na, yung baril mo kahoy, ng bata ako. Yan ang training ko sa Bisaya. Kaya hindi ako umatras sa laban. Hindi ako lumalaban ng patraidor katulad mo, Lisang Gaga ka. Di ba? Matapang ka? Hindi ka matapang, duwag ka. Salot ka sa lipunan. Ang laban nyo, patraidor, pang-traidor, pang third world country. Dahil akala nyo, ang mga taong gigipitin nyo, suri-suri na lang po. Hindi sa panahon ko. Walang sorry-sorry. Ito, ayop ka. Ha? Kakaladgarin ko yung pangalan mo. Lahat ng kababuyan, kahayupan mo, alam naman ng buong mundo. Pero kung gusto mo talaga ng show, ibibigay ko sa'yo. Gusto mo mag-show tayo dito sa Los Angeles? Okay, mag-show tayo. Imbita natin lahat. Lahat ng mga Filipino-Americans, imbita natin, kakaladgarin kita. Ipagpatuloy mo yung paggapang mo. Patuloy mo. Feeling mo, buong Amerika, kaya mong hawakan ng leeg? Hindi.
Dahil sukang-suka naman ang mga tao sa'yo dito. At hindi na kayo magtatagal. Gigil na rin ang mga men and women in uniform at ang mga kababayan ko. You know what? Sa buhay natin, mga kababayan, matagal na tayong nagpapasindak. O matagal na tayong palang sinisindak. Hindi nyo ba nakikita ang buhay nyo sa Pilipinas? Even mga OFW, lagi kayong inaapi. Diyan pa lang sa immigration, inaapi na kayo pagdating sa, not immigration, sa konsulado ng Pilipinas. Mismong gobyerno, mga taong, mga kawani ng gobyerno ang umaapi sa inyo. At hindi ko pinapalagpas yan sa buhay ko. Binobolja ko yung mga lahat ng mga yawa na mga yan. Yan ang pang-aapi sa atin. Yan ang gusto kong wakasan. Na dapat tinatrato tayong tao mismo ng sarili nating gobyerno. Pumunta ka sa polo, pumunta ka sa embassy. Nararamdaman nyo, di ba? Ang tingin ng mga putang ina nila sa sarili na kala mo ang taas-taas. Pero ang nagpapalamon, tayo, sweldo ng bayan. Ang ninanakaw nila pera ninyo. Kayo you have to fight. Tumayo kayo lagi. Yung alindog nyo laging itayo ninyo. Kaya sabi ko, itong butod na ito, itong kuting na ito, kahit hawak nyo pa lahat ng sindikato at kayo mismo ay mafia, hindi ko kayo aatrasan. Kahit hawak nyo ang national budget. Kahit dito sa Amerika, kahit saan, kasabwat nyo ang mga lahat ng mafia ng sindikato, hindi ako nasisindak sa inyo. Bakit? Kayo lang ba ang may bunganga, may kamay? Kayo lang ba ang may utak? Well, at isang utak ko hindi bangag katulad ninyo na sabog, pulboronic na ang isip ay paano kumitil ng buhay. Dahil wala sa kategorya kong kumitil ng buhay. Kayo ang gustong kumitil ng buhay ko. Ngayop kayo. Hanggat kaya kong labanan in fair and square. Well, never naman naging fair yung mga yan, mga palangga. Legal battle? I will. Kala mo, ha? Tangina mo, ha? Madali kaya na. Palangga, I will tell you the story in the future. Not right now. Gumagapang siya dito. Kumukuha ng mga taong, gusto nila na mga putang ina nila. I-undermine ang batas sa Amerika. Gusto nila lahat gawin ang practice na ginagawa niyan sa Pilipinas. Putang ina ka lang. Baka ng inakalisa. Yang butod mo, ipaplat ng Pilipino yan. Ipaplat ko yan. Akala mo, absueldo. Kapati anak mo, Sandro, kasama yan sa FBI. I'm telling you. Okay? Kasama kayo. Tsaka ko na sasabihin yung ibang mga kasama. Minarka ko na kayo. Mas maganda nang nakalagay kayo sa diary. Mga buwaka ng ina ninyo. Gumapang ka pa, lahat ng abogado mo. Gamitin mo lahat ng powers mo. Gamitin mo at gagamitin ko ang tama. Hindi ka uubra sa taong nasa tama. Alam ko sa Pilipinas, kaya mong bilhin ang judge. Kayo ang may hawak eh. Kaya mong bilhin ang DOJ. Ikaw ang nag-appoint niyan sa naghihingalong boying na yan. Huwag ka pa kasi siguro na kaya mong bilhin ang lahat. Dahil yung kipay mo, sasalugsugan ko yan ng you know what I mean, mga palangga. Malalaman ng buong mundo at sisikat ka sa kababuyan mong hinayupa ka. Hindi ka mananaig. Hindi mananaig ang pagiging butod mong jutang jininakang yawa ka. Yan, mga kababayan. Aatras ba tayo? Ma'am, sabi gladiator battle. Ayun na, then Scorpion. Kung kailangan namin magsuot ng arm, yung mga, yung patulad ni Troy, magaganon tayo. I will. Magaganon-ganon tayo. Pero mga palangga, then hindi naman lalaban yung mga yan eh. Ng harapan. Diba? Puro panggigipit lang ang gagawin. Lalaban ba yan? Si Kuting, isang pitik ko lang yan eh. King. Yung itlog niyang puti. Oh, bangag na bangag. Do you think hindi ko kayang i-jomba yan? Kung mano-mano. We'll talk about gladiator days. Mano-mano, di ba? Matigas to, mga palangga. Kahapon, sinuntok ko to sa Sabi niya, nakis ko. Sabi niya, ano ginagawa mo? Sabi ko, na-practice ako.
Praktisahan. May laban. Sabi ko, sabi nga sa kanya. Sabi ng anak ko, parang niya, lukarit ka talaga. Matagal na ako luka-luka. Ano? Ang sabi ni Marlica is luka-luka? Gagawa kayo. Yes! Nasa pinapupunan pa lang ako ng nanay ko. Luka-luka ako sa luka-lukahan sa dapat kaluka-lukahan. Ang tawag dyan, sense of humor. Nang ginagagawa na naman yung mga pudang nagsayaw-sayaw lang ako. Ano ba yung tugtog doon mga palangga? Na ganun lang ako, luka-luka na raw ako. Sa lahat kayo sumasayaw, luka-luka. Masarap maging luka-lukahan kaysa naman pulburon-pulburon, di ba? Kaysa naman smuggler ka. Oh, alam mo, yung mga kababayan, no, light, ano lang, no, to, para hindi nakakagalit eh. Pag nagigising ako, minsan, nakikita ko ng mga Junagis ko, gumaganon ka, gano'n. Nasuntok ko yung ano, may boxing gloves kami eh. Ganun. Ano yan? Ano yan? Sabi, kalaban ka na noon? Na-practice ako. Na-practice ko to, sabi ko. Anyway, mga kawalang palangga. But seriously, kung may maghamon lang sa akin, mano-mano, may boxing, ay gusto ko talaga magpapawis eh. Gusto ko magpapawis. Sarap kaya yun. Lalo na yung naghamon sa'yo, kalaban ng bayan. Bangasin natin ng bonggang-bongga. Oh. Manasikoting sa ama, greedy sa power, sabi ni Vivian Rodriguez. Emi Sevilla. Sino pa ang gustong mag-invest sa Pilipinas? Puro korap ang nakaupo, sabi ni May Moreno. Alright? Yeah. Pag-goodbye. So, gusto niya pa ng real pa? Depende pa. Hindi ako busy. Hindi ako naging busy ng isang araw, kaya nag-drama-drama ako. Nasiyaw-siyaw tayo para sa Marlica, luka-luka. Mabutang na ka-chip. You know what? So, lahat ng mga nagre-reel dyan, mga luka-luka kayo. Sino mga nagre-reel dyan? Pasiyaw-sayaw. Inisip, nagpa-practice na ako palangga, tatumbling ako para naman may makita kayong ibang ano ko. Nung bata ako, tumatumbling ako sa mga bangin eh. You know? Mga bangin, mga pilapil. Well, I was like, what? 80 pounds? 70 pounds, you know? Anyway, self-defense ang karate lesson, sabi ni Cher. Babalik tayo para sa ating samot-sari na balita. This is your fair lady, Maharlika. Wala po tayong aatrasan sa laban na ito. Kakalad ka rin natin ang mga buwaka ng ina hanggang pumantay ang mga paa nila. At tumali nga ito ng samot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging issue nito. Sila talaga ang mga original na kawatan ng gobyerno. Sana hindi ito dumikit kay Sara during election. Na-scam tayo. Ang daming taong surot at daga sa Malacanang Senado at Congress. Dinadaga at sinusurot na ang NIA. Wala na kasing budget sa maintenance dyan kasi ginastos sa PI ni Tamba. At sa naging isyong ito, ano ang yung naging reaksyon? Naging malaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. At hanggang sa muli tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.